kabossing, welcome back to my channel. Panibagong araw tayo, panibagong vlog na naman. Panibagong question ang pag-uusapan natin at sasagutin ko sa araw na ito. Sa pinadalang tanong ni RG Obando, Idol, ask ko lang po yung bayaran sa labor. How much po daily basis ba sila o per trip? Salamat po sa pagpansin. Pero bago ko po sagutin yung question ni Sir RG Obando, kung bago lang po kayo napadpad sa aking channel, palike and share naman po. Maraming salamat. Let's go! Mga kabossing, pag-usapan natin. Magandang araw po ulit, Sir RG Obando. Ang tanong mo po kung daily basis ba o per trip ang bayad sa tao. Dito po sa amin, nasasakupan po kami ng Region 4A Calabarzon. Sumusunod po tayo sa kung magkano po yung minimum wage. Diba? Kada area po mayroon po sinusunod na minimum wage po ang government natin. Kaya sunod lang po tayo. Pero papaliwanag ko po sa iyo, Sir RG, ano po ba yung advantage at disadvantage kung naka-per trip ang tao mo o daily basis ang tao mo. Kung pabor ba yan sa may-ari o pabor sa mga tauhan. Pagdating po sa may-ari, kung naka-daily basis po, mapabiyahe marami o walang biyahe ang tao, magbabayad ka po ng daily basis. Ngayon, kung wala pong biyahe yung tauhan mo, pabor po yan sa tauhan kasi walang masyadong ginagawa pero sumasahod po sila ng minimum wage o kaya yun pa rin po yung sinasahod nila kahit walang masyadong ginagawa. Ngayon, kung sobrang dami naman po ng biyahe, pabor naman po yun sa may-ari kasi siyempre daming ginagawa ng tao mo pero same pa rin po yung binabayaran mo. Yun po yung advantage at disadvantage. Pagdating naman po sa tauhan, kung nakaperbiyahe ka naman po, kung tauhan ka, mas marami ka pong kita kung perbiyahe ka. Kasi kung nakasampu ka o naka-15 biyahe ka per day, kung halimbawa 100 pesos per trip, o di meron kang 1.5 kung 15 trip ka. Ngayon, kung wala ka namang biyahe, doon ka naman lugi kasi wala kang income. So, yun naman yan advantage at disadvantage pagdating sa tao. So, the more na may biyahe ka, the more na mas marami kang income. Pero, kagaya nga po ngayon, tag-ulan. O sinasabing mahina po yung ganitong business. Kasi konti lang po yung nagpapagawa. Walang masyadong biyahe. Kung naka-per biyahe ka, lugi ka. Kung part ka ng tauhan. Ngayon, pagdating naman sa may-ari, ganitong tag-ulan, hindi siya peak season, walang masyadong nagpapagawa. So kami mga may-ari, lugi kasi yung mga tao namin nandyan lang, nakaupo lang kasi walang biyahe, walang masyadong umu-order kasi tag-ulan. Bukod sa tag-ulan, enrollment pa ngayon, di ba? Nasa school yung halos pinagkakagastusan ng tao. Kaya yun po, Sir RG, at sana nasagot ko po yung question mo. Dito po sa amin ay naka-daily basis po kami o araw-araw. So yun lang, mga kabossing, pa-comment lang kayo dyan sa comment section kung may tanong po kayo. At pa-comment na rin po kung saang lugar po kayo ngayon para alam ko po kung saan po umaabot yung aking video. Maraming salamat mga kabossing, saan man sulok naman po kayo naroon. Ingat po parati, God bless. Bye!